Isayan ng dating basurero at pedicab driver na kumakain ng pagpag. Ngayon ay isa ng sikat na artista at politiko. Totoo bang anak siya sa labas? Minamaliit nga ba siya ng kanyang mga katunggali at sinasabihan ng bobo at walang pinag-aralan dahil isa lamang siyang high school graduate? Totoo bang ang naging asawa niya ay mayroon ng anak? Sino-sino ang mga sikat na artista na kanyang nakaugnayan? Kilalanin natin si Yorme Isko Moreno, ang pinakasikat na mayor ng Manila. Tara, alamin natin sa history. Kabataan, si Francisco Moreno Domagoso o mas kilala bilang si Isko Moreno ay ipinanganak sa isang mahirap na pamilya sa Tondo, Manila noong 24 ng Oktubre 1974. Ang kanyang ama ay si Joaquin Copias Domagoso, isang estibador sa Manila North Harbor. Ang estibador o stevedore sa Ingles ay isang taga-karga ng mga cargo papunta o mula sa barko na nasa daungan. Ang kanyang ina naman ay si Rosario Moreno, isang labandera at tagabalat ng bawang. Hindi kasal ang mga magulang ni Isko. Siya ay nag-iisang anak ng mga ito. Pero mayroon siya mga nakatatandang kapatid na babae at lalaki mula sa kanyang ama. Maayos naman daw ang pakikitungo ng mga ito sa kanya. Ipinanganak at nagkaisip na si Isko sa kanilang buhay mahirap. Sa squatters area sila nakatira, malapit sa Smoky Mountain. Hindi niya makalimutan na palipat-lipat sila ng tirahan mula sa isang squatters area papunta sa susunod. Dahil kapag wala na silang pambayad, ay pinalalayas na sila hanggang sa mapunta sila sa Mabuhay, kung saan wala daw renta sa squatters area. Nakapagtapos si Isko ng elementarya sa Rosauro Almario Elementary School sa Delpan at sa Tondo High School naman para sa kanyang high school. Bago pa maging Isko ang kanyang palayaw, ay dati siyang tinatawag na Scott ng mga kaibigan at kamag-aral. Dalawa lamang ang uniforme na ginagamit ni Isko sa eskwelahan at pagdating ng high school ay iisa lamang ang pares ng gamit niyang sapatos mula first year hanggang fourth year. Pag-apak ng batang si Isko ng edad 10 taong gulang ay napagtanto niyang sila ay mahirap lamang. Naobserbahan niya ang kanyang mga kapitbahay na ang mga magulang ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang kanilang mga bahay ay unti-unti nang nagiging bato habang sila ay barong-barong pa rin ang tinitirahan at tuwing uulan ay tumutulo ang kanilang bubong. Napansin din niyang ang mga batang mayayaman ay may laruang RC, isang remote control na laruang police car, pero ang ipinagtataka niya ay laging nakakakain ng pizza ang mga kababata niya na kapwa mahirap. Kaya inalam niya kung paano kumikita ng pera ang mga ito upang makayanang makabili ng masarap na pagkain. Nangangalakal pala ang mga ito ng basura. Dahil hindi naman sumasapat ang kinikita ng ama sa pagiging estibador, ay naisipan ni Isko na mangalakal din upang makatulong sa kanyang pamilya. Bukod sa mayroon iba pang mga anak na sinusuportahan sa unang pamilya, ay hindi araw-araw mayroong trabaho sa daungan ng barko dahil rotation daw ang mga estibador dito. Ang kinikita niya ay umiikot lamang sa pambayad ng mga utang, bale, kuryente at tubig. Nang magpaalam si Isko sa kanyang ina ay hindi daw ito pumayag noong umpisa. Ngunit sa huli ay napapayag niya ito sa kondisyon na hindi siya liliban sa klase. Takot na lang ni Isko na huwag sumunod dahil strikta daw ang kanyang ina. Pagdating sa tanghali, pagkatapos ng klase ay magsisimula ng mga lakal si Isko kasama ang iba pang mga bata. 7 pesos bawat kilo ng kalakal ang ipinagpapalit ni Isko at sa isang buong araw ay karaniwang kumikita siya ng 21 pesos na kanyang ibibigay sa kanyang ina na siyang ipinambibili naman ito ng bigas na noon ay 7.50 lamang ang bawat ganta. Kapag mahina ang kita sa pangangalakal ay dumidiskarte sa pier si Isko. May nahuhulog daw ng mga mais mula sa sako habang iniaangkat ito at sasuluhin nila ang mga iyon gamit ang kanilang mga damit. Umaabot daw ang mga ito ng 2 kilo at kanilang ibinibenta sa Moriones. Para naman sa ulam ay natutunan ni Isko ang pangunguha ng batchoy. Ito ang kilala natin ngayon bilang pagpag o pagpagbatchoy. Mga tira-tirang ulam gaya ng fried chicken na may natitira pang laman. Kinukuha nila ito mula sa mga pagkaing itinatapon ng mga restaurant gaya ng Jollibee. Mula sa itim na trash bag ay pipiliin nila ang mga may laman pang manok. Iuuwi, hugasan at piprituhin muli ng kanyang ina at titimplahan ng luto. Noong una daw ay ayaw din ito gawin ng kanyang ina, ngunit dahil sa pangangailangan ay napilitan na rin. Dahil dito, hindi naman daw sila pumapalya ng kain.
Bagamat ito ang itinuturing niyang pinakamahirap na parte ng kanyang kabataan, ay nagpapatawa pa niyang sinabi na sawa na nga daw sila sa manok. Nang mag-high school ay ipinromote naman ni Isko ang sarili at naging isang pedicab driver. Taong 1992, gamit ang kanyang mga naiipon ay nag-enroll si Isko sa kursong Maritime Engineering sa Philippine Maritime Institute. Pero dahil nahahati ang kanyang kinikita sa panggastos at pang-enroll ay isang semester lamang kada taon ang kanyang kayang pasukan. Ngunit magda-drop out din siya pagdating ng susunod na taon dahil mabibiyayaan siya ng pagkakataong makapagtrabaho at maiangat ang kanilang buhay. Pagpasok sa showbiz. Ika-25 ng Enero 1993, 18 taon na nito si Isko at kakatapos lamang ng high school. Nagsimula ang lahat sa lamay ng isang tita Nita sa May Tondo, Manila. Tiyahin siya ng magiging manager ni Isko Moreno na si Daddy Wawi Rojas. Dalawang klase ang lamayan ng patay ayon kay Isko. Isang pangmayaman at isang pangmahirap. Kapag mahirap, kape na walang gatas at biskwit lamang ang naihahain sa mga nakikiramay. At kapag naman daw mayaman, ay may pasopas at sandwich pa. Kaya dinadayo nila ito kasama ng kanyang mga kaibigan upang makalibre ng kain. Habang naglalaro ng baraha ang grupo ni Isko, ay namataan nila si Dindin, ang bading na assistant ni Wawi. Blondie at mahaba ang buhok nito kaya kinantsawan nila ng Barbie kabayo, Blanding kabayo, tigidik-tigidik. Nairita si Dindin sa kanila kaya pumasok ito sa bahay at nagsumbong kay Wawi na narinig naman ng isang boses na nangingibabaw ang lakas ng halakha habang binabalasa ang baraha. Pagkalabas niya ay saktong nagkatinginan sila. Natahimik daw ang binatilyo habang patuloy na nagbabalasa. Ito ay si Isko. Pinalapit siya ni Wawi ngunit imbis na pagalitan ay inabutan siya nito ng calling card at inalok kung gusto niya bang mag-artista. Naisip ni Isko na malaki ang kikitain niya kung mag-artista siya pero sinabi pa rin niya na tanungin muna nito ang kanyang mga magulang na pumayag naman ng kausapin ni Wawi. Kinabukasan inilibing ang tiyahin ni Wawi. Pagkatapos nito ay tumungo na si Isko sa opisina ni Wawi sa Banahaw Street, Cubao, Quezon City. Nakasuot noon ang 18 taong gulang na si Isko ng puting t-shirt na nakatuck in sa maong at pantalon at naka-brown shoes na walang medyas. Dito magsisimula ang transformation ni Isko Moreno. Pinagmasdan siya ni Wawi mula ulo hanggang paa, pinaikot at pinangiti. Naisip niyang magiging gwapo ito kapag nadagdagan ng timbang. Sa kanilang pag-uusap ay napansin daw niyang may amoy ang hininga ng binatilyo. May sira pala ang ngipin nito kaya agad niyang ipinacheck sa dentista. Sumunod naman ay ipinaderma niya ang an-an ng balat nito. Ang buhok naman, may kuto at lisa na halos isang linggo bago tuluyang natanggal ng sekretary niyang si Mercy Francisco. At dahil hindi biglaan ang pagdagdag ng timbang, ay nilagyan ni Wawi ng bulak ang loob ng pisngi ni Isko upang ma-test shot kung photogenic pa ito at nagustuhan naman niya ang resulta. Pagkatapos ng pictorial ay kumain sila kung saan napansin ni Wawi na walang suot na relo si Isko. Nang tanungin ito ay pabiro lang sinabi ng binata na ipinambili na lamang niya ng bigas ang pera kaysa bumili ng relo. Libre naman daw magtanong ng oras. Bago daw umuwi si Isko ay binigyan niya ito ng 500 pesos at isang relo galing Japan. Nakita daw niyang kumislap ang mga mata nito sa tuwa at sinabing ang ganda ng relo na tinawag niyang Gucci. Itinama naman siya ni Wawi at sinabing Gucci ang basa dito bago pinaalalahan ng time is gold, be productive. Unang sabak ni Isko sa aktingan ay ang pagiging isang extra sa isang episode ng drama show na Young Love, Sweet Love ng RPN, kung saan host ang namayapang legendary talent manager, ang master showman na si Kuya Germs. Una siyang lumabas sa pelikulang Dalawang Larawan ng Pag-ibig na pinagbibidahan ni Anjanet Abayari at Albert Martinez noong 1993. 1,000 piso daw ang kinita niya kung saan ang role niya ay pipindot lamang ng doorbell, samantalang ang halagang iyon ay isang buwang kita niya sa pagiging pedicab driver. Nag-audition si Isko at nakapasok sa ika-7th batch ng variety show na That's Entertainment, kung saan ginamit niya ang screen name na Isko Moreno. Dito ay naipareha siya sa dating child star na si Bamba. Ang big break ni Isko ay dumating nang mapabilang siya sa romantikong pelikula na pinamagatang May Minamahal noong 1993. Pinagbibidahan
ito ni Aiko Melendez at Aga Mulak. Ang papel na ginampanan ni Isko ay mas batang version ni Aga Mulak. Sa sumunod na taon ay bumida naman siya sa pelikulang Muntik na Kitang Minahal, kung saan siya naman ang bida at ang leading lady niya ay si Claudine Barreto. Dahil sa pagiging artista ay naiangat ni Isko ang kanyang pamilya sa hirap. Kung dati ay barong-barong sila naninirahan, ngayon ay napatayuan na niya ng bahay ang kanyang pamilya. Lumabas pa si Isko sa ilang mga palabas sa telebisyon at pelikula bago pumasok sa mga mas mature na roles at pagmumodelo ng brief. Lumabas siya sa ilang sexy na pelikula gaya ng Siya'y Nagdadalaga, Mga Babae sa Isla Azul, Misteryosa at iba pa. Dahil dito, naging matunog ang pangalan ni Isko bilang isang sexy star at underwear model. At nadikitan pa ng ilang intriga gaya ng siya ay naging callboy daw. Itinanggi ito ni Isko pero inamin niyang marami siyang natatanggap na indecent proposals noon mula sa mga babae at bakla. Marami ding naililink sa kanya na mga actress. Ngunit sino nga ba ang kanyang naging kasintahan? Mga naging kasintahan. Number 1, Claudine Barreto. Matapos maipareha siya kay Claudine sa pelikulang Muntik na Kitang Minahal ay nailink siya sa dalaga. Makalipas ang ilang taon ay tinanong siya kung nanligaw daw ba siya dito pero sinabi niyang hindi. Nang tanungin kung attracted ba siya kay Claudine ay sinabi niyang maganda ito. Hindi din daw siya gusto ng pamilya ni Claudine dati pero iba ang naging girlfriend niya. Ito ay si Number 2, Bamba. Si Bamba ay dating award-winning child actress. Napanalunan niya noong 1995 ang Best Child Actress Awards mula sa Famous Awards. Siya ang naging kapareha at kabatch ni Isko sa That's Entertainment. Dahilan upang mahulog ang loob nila sa isa't isa pero hindi niya binanggit kung nagtagal ba sila. Sinabi ni Isko na marami siyang naging nobya noon pero karamihan ay non-showbiz dahil komplikado daw ang pagkakaroon ng showbiz girlfriend dahil maliit ang mundong ginagalaw nila at kita sila ng lahat. Itinanggi naman niyang mayroong nagsabay sa mga ito. Number 3, Daini Domagoso. Isang whirlwind romance ang love story ni Isko at Diana Lynn Ditan o Daini. Literal na love at first sight daw ang naramdaman ni Isko para sa kanya. Si Daini noon ay isang estudyante sa LaSalle Taft. Mayroong black belt sa Taekwondo at miyembro ng Philippine National Team. Taong 1999 habang nasa The Library, isang sing-along at comedy bar na popular na gimikan o lugar para mag-hangout noong 90s sa Nakpil Street sa Malate, ay nakiusap si Isko sa isang common friend nilang si Ali Atienza, anak ng nooy Manila Mayor Lito Atienza, na kung maaari ay ipakilala siya nito kay Daini. Nang ipakilala daw sila sa isa't isa ay hindi na umalis si Isko sa kanyang dabi. Akala niya ay pinagtitripan lamang siya nito dahil siya lamang sa grupo ng kanyang mga kaibigan ang may anak na at ang iba ay mga single pa. Noong panahong iyon ay hindi daw niya gusto si Isko dahil mayroon siyang nobyo, ang ama ng kanyang anak na nag-aaral sa Amerika. At para itaboy si Isko ay sinubukan niyang sabihan ito ng masakit na salita. Sinabi daw niyang napanood niya ang pelikula ni Isko at baduy daw itong mag-English. Ngunit, sinugot lamang niya ito ng trabaho lang yon. Hindi daw umalis si Isko at nakatingin lamang sa kanya buong gabi. Nakita daw niya ito sa kanyang peripheral view. Kinabukasan, kinumpronta ni Daini si Isko at sinabing huwag nang mag-aksaya ng oras dahil mayroon siyang nobyo at may anak na sila. Hindi naman daw natinag si Isko at sinabing friends pa rin daw sila na sinubukan pa rin tanggihan ni Daini dahil consolation prize daw ito at hindi na niya kailangang sabihin pa sa iba na nag-back out na siya. Matapos ang isang linggo ay bigla na lamang hindi na daw tumatawag o nagte-text si Isko. Naisip niyang natauhan na ito. Ngunit kinagabihan, mga alas 12 ay tumawag daw ito at tinanong kung nasaan siya. Sinabi ni Daini na nasa The Library siya. Nagsabi daw si Isko na pupuntahan siya nito pero ramdam ni Daini na ito ay mukhang nakahiram ng tapang sa alak. Nang dumating daw si Isko ay parang mala pelikula na ang mga sumunod na pangyayari. Pagpasok daw ni Isko ay naghiyawan ang mga tao, pati na ang mga nagsishow. Nakasuot daw ito ng barong Tagalog na nakatupi ang manggas.
galing sa session. Umupo daw si Isko sa kanyang tabi at malakas na sinabing, "Alam mo, karma ba kita? Alam mo kasi ang dami namang ibang babae dyan. Bakit ikaw pa? Alam mo, I hate you, I hate you, I hate you because I love you." Lahat daw ng tao sa The Library ay nagpalakpakan. Sila na pala ang pinanonood. Nahiya daw si Daini kaya hinira niya palabas si Isko at pinauwi ito. Matapos ang isang buwan ay sinagot na niya si Isko at nakipaghiwalay sa kanyang nobyo na noon ay nakakalabuan na rin niya bago pa mangyari ang eksena sa The Library. October 8, sinagot ni Daini si Isko. Isang linggo pa lamang silang nagiging magkasintahan ay aalokin na ni Daini si Isko na magpakasal. Ang kwento ay sinundo ni Isko si Daini sa eskwelahan at ihahatid sa Las Piñas. Dahil papalapit na ang karawan ni Isko sa ika-24 ng Oktubre, ay tinanong ni Daini kung ano ba ang gusto nitong regalo basta makatarungan ang presyo dahil estudyante pa lamang siya. Kung saan sinabi ni Isko na wala, at this point in time wala akong kailangan kasi may negosyo ako, artista ako, politiko ako. Okay naman ang nanay ko, may girlfriend pa ako, so there's really nothing I want for my birthday. Biniro siya ni Daini at tinanong, "Gusto mo magpakasal tayo?" Hindi daw niya lubos akalain na seseryosohin ito ni Isko. Bigla daw kinuha ni Isko ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang staff niya. Ipinaayos niya ang mga papel para makakuha ng marriage license at ibinigay ang buong pangalan ni Daini. Akala ni Daini ay nagbibiro lang si Isko. Ayun pala ay inaasikaso talaga nito ang kanilang kasal. Pagkatapos makipag-usap ni Isko sa telepono, ay sinabi daw nito sa kanya na mag-set na sila ng date. Dapat daw ay December 8 para sa fiesta ng Immaculate Conception at magiging blessed ang kanilang kasal. Ika-8 ng Disyembre 1999, sa isang hotel sa Malate gaganapin ang kasal ni Daini at Isko, ngunit nagkaroon ng problema. Ang paalam ni Daini sa kanyang ina ay pupunta lamang siya sa duty free pero hindi daw siya nito pinayagan. Nalaman ng kanyang ina ang tungkol sa gaganaping kasal at nahihiya siyang magsinungaling. Dito daw tumatak sa isip niya ang sinabi ni Isko na pag gusto maraming paraan, pag ayaw maraming dahilan. At may dahilan siya kaya hindi siya makapunta sa sariling kasal. Hindi niya din maiwan ang anak niyang si Patrick na may sakit noong araw na iyon. Kinabukasan ay magang-maga daw ang mga mata ni Isko. Sumunod na buwan ay tinanong siya ni Isko kung gusto pa ba niyang pakasalan siya ni Daini. Oo naman ang sagot niya kaya sabi ni Isko ay gugulatin na lamang niya ito isang araw. Ika-10 ng Enero 2000, may pasok na ulit sa eskwelahan at mayroong 5 oras na break si Daini. Kaya sinundo muna siya ni Isko at dinala sa Cafe Adriatico kung saan ikinasal sila sa isang civil ceremony. Ripped jeans pa daw ang suot ni Daini at umuwi siyang mayroon ng singsing. Makalipas ang isang buwan ay nalaman ng mga magulang ni Daini na bago na ang kanyang civil status nang formal na siyang ipagpaalam ni Isko kung maaari bang isama na niya itong tumira sa Tondo. Ang kanilang pagsasama ay biniyayaan ng 5 anak. Una si Patrick Vincent na anak ni Daini sa dating nobyo na inampunan ni Isko. Ikalawa si Joaquin Andre. Ikatlo si Frances Dayan. Ika-4 si Franco Dylan at ikalima ang bunsong si Drake Marcus. Noong hindi pa ipinanganganak ang buong si Drake ay sinabi ni Isko na sapat na ang 4 na anak para sa practical reasons. Pero kung kaya lang ay 12 daw ang gusto niya. Dahil lumaki siyang only child, ay nais daw niya ng maraming anak para masaya. Sinisigurado niyang naglalaan siya ng oras para sa mga anak bago pumasok ng eskwelahan at bago siya pumasok ng trabaho. Pagpasok sa politika. Hindi biglaan ang pagpasok ni Isko sa politika. Naaalala pa ng talent manager ni Isko na si Daddy Wawi ang taong 1993. Sa edad na 18 ay nagparamdam na daw si Isko ng kagustuhang pumasok sa serbisyo publiko. Anya, noong taong iyon ay napasama si Isko sa mga guest performers para sa Metro Manila Film Festival sa Luneta Grandstand. Naroon daw si dating Manila Mayor Alfredo Lim. Maya-maya lamang, binulungan siya ni Isko ng, "Daddy, balang araw babalik ako dito para manumpa." At napasabi na lamang daw si Wawi ng, "Ha? Anak, gutom lang yan." Ayon kay Isko, ang tuluyang nagtulak sa kanya upang magdesisyon na tumakbo sa serbisyo publiko ay ang pagnanais na makapagbigay ng tsansa at biyaya sa mga tao upang makaangat sa hirap gaya ng naranasan niya nang siya ay mabigyan ng tsansa at biyaya na umangat mula sa pagiging hamak na basurero at pedicab driver papunta sa pagiging isang
artista. Taong 1998, naisipan ni Isko na tumakbo bilang isang councilor at nanalo bilang may pinakamataas na boto. Sa edad na 23 ay hawak ni Isko ang titulo ng pinakabatang naihalal bilang konsehal ng Maynila. Aminado si Isko na noong unang sabak niya sa pagiging konsehal ay hindi niya lubos na iintindihan ang responsibilidad at eksaktong tungkulin ng mga ito. Pero mayroon siyang matinding pagnanais na matutunan ito. Bilang patunay ng kanyang pagiging seryoso dito ay handa siyang iwan ang showbiz para sa serbisyo publiko. Dahil nahihirapang i-express ang kanyang sarili sa Ingles tuwing magkakaroon ng council meeting ay binato ng mga batikos at pangutya si Isko. Isang konsehala pa nga daw ang kinutya siya dahil hindi siya marunong mamuno sa council meeting at tumangging kausapin siya hanggang hindi siya natututong magsalita ng maayos sa Ingles. Ang iba, minaliit siya, tinawag na bobo at hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Ngunit handa si Isko na ang mga pambabatikos sa mga politiko ay mas magiging malala kaysa sa pagiging artista. Hindi niya din ito dinibdib at sinabing dapat nga ay pasalamatan niya ang mga ito dahil na-challenge siya na mag-aral muli. Taong 2001 at 2004 ay muli siyang tumakbo bilang councilor at parehong pagkakataon ay nakatanggap siya ng pinakamataas na boto. Aniya, maybe the reason why I was elected in 1998 was name recall. I was an actor, so many people were familiar with my name. Pero siguro naman, yung pagkapanalo ko noong 2001 ay dahil naman sa nagawa ko para sa aking distrito sa Tondo. Taong 2002, habang nasa ikalawa niyang termino, ay kumuha siya ng crash course sa local legislation and local finance sa University of the Philippines. Sumunod ay nag-enroll siya sa isang off-campus course na business administration sa International Academy of Management and Economics sa Makati at nakagraduate taong 2003. Hinikayat din siya ng kanyang mentor na si dating Vice Mayor Danilo Dani Lacuna na mag-aral habang ginagampanan ang kanyang tungkulin na siyang ginawa naman ni Isko. Sumunod namang taon ay kumuha siya ng kursong law sa Arellano University. Ngunit kinailangan niya itong ipagliban sa kanyang ikalawang taon nang maihalal